Dapat tumawag ng abogado at pumirma ng disclosure agreement na nagsasabing hindi sila miyembro ng pharmaceutical company na sangkot sa prescription for sale. Ito ang mensahe ni Dr. Tony Liachon, isang public health expert, sa mga doktor na nadawit ang mga pangalan sa umano'y sabwatan ng mga doktor at ng kumpanyang Belkens Pharma Incorporated sa pagrereseta ng mga gamot kapalit ng ilang pabor. Kung kine-question kayo na nandun kayo sa listahan ng mga doktor na yan, bakit hindi kayo tumawag ng abogado, mag-affidavit kayo, notarize, submit nyo sa PMA, sa PCP, tapos mag-sign kayo ng disclosure agreement na hindi kayo member ng kumpanyang yan. At yung hindi pipirma, alam na kung sila'y hindi. Yeah, that's the way to do it. Sa hiwalay na panayam ng DZRH, sinabi ni Liachon na aabot sa 20,000 mga doktor sa Pilipinas ang sangkot sa naturang prescription for sale. Matagal na anya itong kalakaran pero lumaganap lang noong pandemya dahil wala anyang kinikita ang mga doktor. Samantala, sinabi naman ni Liachon na hindi ito rason para mag-generalize dahil hindi naman lahat ng doktor ay masama. Ngayon, itong meeting na to, kaya ako i-attend dyan, para sabihin not all doctors, not all companies are bad. Siguro 95% are good and only a minority of doctors and companies ang masama. Yan ang gusto natin, and separate the bad from evil so that we can clean up the healthcare system and we can move forward at maituloy na natin ang universal healthcare. Kasama si Dr. Tony Liachon sa gagawing pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography ngayong araw sa naturang prescription for sale. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino.